Hello, hello mga kaibigan. Kamusta na kayo? It's a beautiful Sunday. Alam niyo mga kaibigan, lahat tayo gustong sabihin na kasama natin ang Diyos kapag tayo bumabiyahe sa biyaheng buhay. Pero alam niyo ba na ang mundo ay puno ng kadiliman? At ina-expect ng Diyos na tayo po ang magsha-shine ng ilaw sapagkat kung talagang tinanggap mo ang Diyos sa iyong piling, sa iyong puso, sa iyong damdamin, lalabas at lalabas yan. Kaya nga alam niyo mga kaibigan, ito hindi naman call para lang sa pagiging personal na banal. Ito'y ang tinuturo sa Biblia ay paano natin ma-inspire ang ibang tao na ma-reflect nila ang pag-ibig, ang grasya at ang katotohanan ng Diyos. Yan ang challenge sa ating lahat mga kaibigan. Alam niyo yung pag-inspire sa ibang tao, nag-uumpisa yan kapag ikaw ay talaga naiintindihan mo ang tinuturo ng salita ng Diyos. Diba? Tandaan nyo, ang pinagmulan ng lahat ay ang pag-ibig ng Diyos. Diyan nagsistart. Yan ang pundasyon. Kaya nga sabi sa John 4:19, we love because He first loved us. Yung pag-ibig ng Diyos, doon nagsimula ang lahat. So lahat ng ating gawain, lahat ng ating motibasyon, lahat yan dahil umuusbong mula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya yan ang dapat na ninanamnam natin na isipan para yan ay lumalabas sa ating gawain. Kasi isipin niyo na lang mga kaibigan. Alam niyo ba si Jesus, di ba, in-inspire niya rin yung kanyang mga disipulo, di ba? Siya ang nag-serve sa kanila. Hindi siya ang leader na nakataas. No? Hindi. He inspired them. He taught them. He walked along them. He met people in their talagang broken state. And He offered healing and hope. In the same way, my dear friends, my same way that you and I are called to serve others. That is the Christian way. Through our words, our deeds, lahat ng lumalabas sa bibig natin, nakakasakit o nakaka-inspire ng tao. Mamili po kayo. Diyan makikita ang character ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos mula sa inyo. Alam niyo mga kaibigan, sabi nga ni Apostle Paul, di ba sa Bible, sa 1 Thessalonians 5:11, sabi niya, encourage one another and build each other up. Just as in fact you are doing. Hindi sinabing siraan mo ang kapwa mo, maging marites ka. Wala pong ganun. Sinasabi, iangat mo ang mga kasama mo. I-encourage mo sila. Yan ay turo ng Biblia. Yan ay labag sa ating pagkatao dahil tayo na inggitero tayong tao. Gusto natin na tayo ang bida. Pero hindi. Nakasulat sa Bible, encourage others, one another. O diba? Paano ba ginagawa yan mga kaibigan? Ano ba? Yan ang katanungan. Paano? Saan natin umpisahan yan? Sa buhay natin, napakadali lang. Gumawa ka ng kabutihan. Gano'n ba kahirap gumawa ng kabutihan? Number 1, gumawa ka ng kabutihan. Yung napaka-simpleng gawain ng kabutihan. Malaki po ang impact niyan. Isipin mo kung lahat tayo, gumawa ng isang maliit na kabutihan, ang laki ng impact niyan. Yung bundok, kung wala yung maliit na butil ng buhangin, hindi po magiging bundok yun. O, di ba? Sa ating salita, sabihin mo lang ang katotohanan. Di ba? Remind others of the promise of God. Di ba? Huwag mo silang siraan, huwag mo silang awayin, di ba? Maging magalang. And syempre, number 3, doon tayo sa live faith with integrity. Yan na So pag tayo nasa trabaho, tayo nasa business dealings natin, lagi with integrity, with compassion. Isipin natin lagi, kasama natin ang Diyos. Pag nagloloko kayo ng tao, pinapanood din kayo ng Diyos. Hindi ba kayo natatakot nun? Di ba? Pag kayo nagnanakaw, kasama rin kayo ng Diyos. Kapag naninira ka ng tao, tandaan mo, nanonood ang Diyos. Paano ka haharap sa Kanya? Yan. Hindi po bulag ang Diyos, nakikita niya ang ginagawa niyo. So, kailangan lahat po ng ating mga gawain, mga kaibigan. Dapat lahat ng ating mga gawain. It should demonstrate the presence of Jesus Christ, our Savior, in our hearts. Yan. Tandaan niyo mga kaibigan, lahat po yan, ang nag-i-empower sa atin, yung biyaya ng Holy Spirit. Ang nagpapalakas ng loob natin, yung Holy Spirit. Di ba? Kaya my dear friends, itong weekend na itong coming week, isa lang masasabi ko sa inyo, may your lives, I pray to God, that your lives will be a shining example of God's love. Inspire everyone around you. Walang mawawala sa inyo, pero makikita nyo unti-unti. Nagtatransform ang buhay nyo, nagtatransform ang paligid nyo dahil bibiyayaan kayo ng Diyos. Mabuhay mga kaibigan, tandaan nyo, mahal na mahal kayo ng Diyos at mahal ko rin kayo. Mabuhay!